Ang kwento ay nagsisimula sa isang mahiwagang mundo, kung saan ang mga tao at mga mahiwagang nilalang ay parehong naninirahan sa iba't ibang rehiyon ng planeta. Sa kalaliman ng isang luntiang gubat, kung saan maraming uri ng mga mahiwagang nilalang ang namumuhay at nagkakasundo, bumaba ang isang batang inang dragon sa kanyang yungib. Matapos ilaga ang kanyang itlog buong gabi, oras na para siya ay manghuli ng pagkain, kaya tinakpan niya ang kanyang itlog ng lupa. Gayunpaman, hindi sapat ang lupa lamang upang maalis ang pag-aalala ng inang dragon, kaya pinaputukan niya ang lupa ng pulang apoy, pinapanatiling mainit ang lupa habang wala siya. Kapag siya'y nasiyahan na, umalis siya sa yungib at lumipad patungo sa kalangitan. Habang naghahanap ng biktima, nang mapansin ng dragon ang isang pares ng mga lobo, bumaba siya upang hulihin ang mga ito. Bigla, tinamaan siya ng isang palaso sa ulo, hunted ng isang grupo ng mga tao na nakatago sa mga palumpong sa lupa. Pagkatapos mamatay ng inang dragon, lumapit sila upang kolektahin ang kanyang balat at karne. Pagkalipas ng ilang panahon, isang buntis na nilalang na tinatawag na Catsith ang napadpad sa parehong yungib kung saan pinatago ng dragon ang kanyang itlog, kumpara sa mga normal na pusa. Ang mga Catsith ay isang matalinong lahi na kayang mag-isip ng mabuti at gumamit ng mahika. Nang mapansin ng pusa ang mapayapang kapaligiran ng kuweba, pumasok siya rito upang manganak. Makaraan ng kaunting sandali, isinisilang ang kanyang mga kuting, at ang init ng kanilang masiglang mga katawan ay sumisipsip sa itlog na nakabaon sa ilalim ng lupa. Dahil dito, tuluyan ng napisa ang itlog ng baby dragon, at lumabas ang maliit na nilalang na naguguluhang nakatingin mula sa lupa. Nabahala, agad na napansin ng inang pusa at hinugot ang batang dragon. Nakalantad sa malamig na hangin ng kuweba, nagsisimulang manginig ang munting dragon. Nang makita ito, inamoy ng inang pusa ang katawan nito ng ilang beses, at nagpasya siyang ito ay isang ganap na walang panganib na nilalang. Pagkatapos, sa pusong puno ng habag, pinapayagan niyang sumuso ang dragon mula sa kanya. Dahil ang mga mahiwagang nilalang ay hindi limitado ng mga karaniwang hangganan, normal para sa kanila na minsang mag-alaga ng mga anak mula sa ibang uri. Pinapanood ang sanggol na dragon na nakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak. Nagtataka ang inang pusa kung anong uri ng mahiwagang nilalang ang magiging paglaki nito. Ilang araw ang lumipas, nang makagalaw na ang mga kuting, sinimulan ng inang pusa na turuan silang manghuli. Ipinapakita niya sa kanila kung paano magtago at magmasid sa biktima mula sa isang tagong lugar at kung paano sila matagumpay na salakayin. Bilang karagdagan sa pisikal na pangangaso, tinuturuan din ng inang pusa ang kanyang mga anak kung paano gumamit ng lightning magic, dahil ang mga Catsith ay may kakayahang gumamit ng mga spell ng mahika. Sinubukan ng batang dragon na gayahin ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi niya magawa ang lightning spell dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga talento. Pagkatapos, pinapalo nito ang maliliit na pakpak nito upang maitaas ang sarili mula sa lupa, na nag-iwan sa lahat ng humanga. Sa halip na kidlat, sinubukan ng batang dragon na gumamit ng fireball, na sa kasamaang palad ay hindi nagtagumpay at tinangay ito palayo. Gayunpaman, mabilis na nakabawi ang dragon mula sa kanyang pagkatalo matapos ang ilang paghihikayat mula sa kanyang ina at mga kapatid. Bigla, nakaramdam ang inang pusa ng isang mapanganib na presensya malapit, at inutusan niya ang lahat ng kanyang mga anak na manahimik. Bagaman sumunod ang mga bata, tahimik nilang tinanong siya kung bakit siya natatakot sa mga bagong nilalang na ito. Ipinaliwanag ng ina pusa na ang mga nilalang na ito ay mga tao na nagmula sa kalapit na kaharian. Dahil ang gubat ay tahanan ng maraming mahihinang uri ng halimaw, tinawag ito ng mga tao na novice at ipinapadala nila ang kanilang mga baguhan dito upang makakuha ng karanasan. Matapos ang kanyang paliwanag, binalaan ng inang pusa ang kanyang mga kuting na ang mga tao ay maaaring maging napakabait o napakabagsik, depende sa individual. Sinabi rin niya sa kanila na ang mga tao ay maaaring maging sapat na makapangyarihan upang pumatay ng mga higanteng oso, at hinuhuli rin nila ang mga pusa na Siths bilang biktima para sa mga materyales. Dahil napakadelikado ng mga tao, pinayuhan niya ang kanyang mga kuting na iwasan ang mga ito sa lahat ng pagkakataon. Pagkatapos ng kanyang mahigpit na babala, lahat ng mga kuting ay inaalala ang amoy ng mga tao at nagtatala sa kanilang isipan na iwasan sila sa hinaharap. Ilang araw ang lumipas, isang maliwanag na lilang-liwanag ang sumiklab mula sa gubat, nagmumula sa isang biglaang bilog ng pagtawag. Ang target ng pagtawag na ito ay ang inang pusa, na napagtanto na ang mga tao sa malapit ay sinusubukang tawagin siya.
Habang pinapanood ng mga bata na naguguluhan, napagtanto niya na ito na ang pamamaalam. Sinimulan niyang dahan-daang gabayan sila gamit ang kanyang huling mga salita, pinapaalalahanan ang kanyang mga anak na magkaisa kung sakaling makatagpo sila ng panganib sa gubat. Bagaman siya ay tiwala, kaya nilang makaligtas gamit ang kanilang sariling mga kakayahan. Ipinaalam niya sa kanyang mga anak na marami pa siyang ibang mga anak sa gubat, na handang tumulong sa kanila kung sakaling kailanganin nila. Matapos na batiin ang lahat ng kanyang mga anak ng mahabang, malusog na buhay, tuluyan ang nawala ang inang pusa at nagsara ang bilog ng pagtawag sa harap ng mga nagdadalamhating mga anak. Mga taon ang lumipas nang lumaki na ang mga pusa, umalis sila sa kanilang orihinal na yungib upang maglakbay at simulan ang kanilang buhay bilang mga matatanda. Tanging ang batang dragon, na ngayoy naging gwapong halimaw, ang nananatili sa lugar kung saan siya unang pinalaki ng kanyang ina. Bagaman kayang mabuhay ng dragon mag-isa, nalulungkot siya nang walang kasama ang kanyang mga kapatid, na kasama niya sa loob ng maraming taon. Pagkalipas ng ilang panahon, isa sa mga kapatid na pusa ng dragon ay umuwi kasama ang kanyang asawa. Ipinakilala niya siya sa kanyang kapatid na dragon, na masayang tinanggap silang dalawa sa kuweba. Pagkatapos, nanganak ang kapatid na pusa ng kanyang mga kuting, at ang dragon ang nag-alaga sa mga ito. Maliit sila para magtago at manghuli ng daga tulad ng pusa, at pinapaalalahanan sila na lumayo sa mga tao tuwing makikita nila ang mga ito. Sumang-ayon ang mga maliliit na kuting at tinanggap ang lahat ng mga aral ng kanilang tiyuhin, at nang sila'y lumaki, umalis silang lahat sa kuweba upang simulan ang kanilang buhay sa gubat. Pagkalipas ng ilang panahon, may isang estranggerang pusa na lumapit sa yungib ng dragon. Bagaman siya ay isang bagong pusa, nakikilala ng dragon ang amoy ng isa sa kanyang mga kapatid sa kanya. Lumabas na ang pusa pala na ito ay isa sa mga anak na babae ng kanyang kapatid at kailangan ng masisilungan dahil siya ay labis na buntis. Ipinaliwanag niya sa dragon na sinabi ng kanyang ama na maghanap siya ng kanlungan sa kanyang tiyuhin kung kinakailangan niya ito, kaya't ngayon ay binisita niya siya. Narinig na ang kanyang mga kapatid ay naaalala pa rin siya at nagtitiwala sa kanya habang namumuhay sa malayo sa gubat. Naluha ng saya ang dragon, at agad niyang pinatuloy ang batang pusa na magpahinga sa kanyang yungib. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na lumalaki at lumalakas ang dragon, at nagkakaroon siya ng kakayahang makipag-usap sa mga espiritu ng kalikasan. Sa isa sa kanilang mga pag-uusap, sa wakas ay nalaman niya na siya ay talagang ibang uri mula sa mga pusa ng Sith. Ipinaliwanag ng nabigong dragon ito sa kanyang mga kamag-anak na pusa, ngunit wala sa kanila ang nagmamalasakit. Sa halip, ngumiti sila sa kanya tulad ng dati, kaya nakalimutan niya ang kanyang mga alalahanin at ipinagpatuloy ang pagtuturo sa kanila. Isang araw, habang mapayapang lumilipad ang dragon sa ibabaw ng gubat, nakita niya ang ilang tao na may malaking tambak ng mga patay na pusa, na pinatay para lamang sa kanilang mga balahibo. Ang dragon ay nagalit at sinunog ang mga tao ng buhay. Matapos sirain ang mga tao, tinanong ng dragon ang mga espiritu kung hinuhuli nila ang mga pusa para sa pagkain. Ipinaliwanag nila na ang mga tao ay hinuhuli lamang ang mga pusa para sa kanilang balahibo, na nagpalala pa ng galit ng dragon, dahil sa tingin niya ay hindi dapat pinapatay ang isang nilalang maliban kung ito ay para sa pagkain o kaligtasan. Noong kanyang pagkabata, masyadong mahina ang dragon upang protektahan ang lahat. Ngayon, iba na ang sitwasyon, dahil hawak niya ang napakalaking kapangyarihan ng katawan ng dragon, kasama ang mapanirang kakayahan ng espiritu ng mahika. Nagpasya ang dragon na sapat na ang kalupitan ng mga tao, at lumipad ito patungo sa pinakamalapit na kaharian upang magbigay babala. Nang mapansin ng mga tao ang higanteng dragon sa kanilang lupain, inihayag niya sa isang nangingibabaw na tono na pinatay niya ang mga adventurer na pumatay sa mga inosenteng pusa. Binalaan niya ang natitirang mga tao na magdurusa sila ng parehong kapalaran kung hindi nila titigilan ang pag-atake sa mga pusa ng walang dahilan, ngunit tumanggi ang mga tao na makinig sa kanyang mga salita. Sa halip, tinawag nila ang lahat ng kanilang mga salamangkero at inatake ang dragon gamit ang mga kidlat na spells, dahil hindi makagamit ng purong espiritu na mahika ang mga tao. Ang kanilang mga spell ay napakahina at hindi epektibo laban sa makapangyarihang dragon. Ang dragon ay nagalit sa kanilang pag-aaklas, at sinimulan niyang sunugin ang buong kaharian gamit ang kanyang mga apoy. Sa kanyang galit, iniisip niya na lahat ng tao ay nararapat mamatay, ngunit bigla niyang nakita ang mga mahihirap na karaniwang tao,
pati na rin ang isang inosenteng batang babae na umiiyak nang walang magawa sa lupa. Mayroon din ang batang babae ng pusa, na matapang na sinubukang ipagtanggol siya mula sa dragon. Dahil isa sa kanyang sariling kamag-anak ang malapit sa isang tao, nahabag ang puso ng dragon, at nagpasya siyang patawarin sila para sa kapakanan ng kanilang mabait na mga tao. Gayunpaman, hindi niya sila pinabayaan ng walang babala, sinasabi na kung ang mga tao ay pumatay ng isa pang pusa ng walang dahilan ng pagkain o sariling depensa, susundan niya ang kanyang mga naunang parusa. Mga taon pagkatapos ng pag-atake ng dragon, may bagong prinsipe na lumaki sa kaharian ng tao. Sa kasamaang palad, ang prinsipe na ito ay may kahabag-habag na talento sa mahika, kaya't nag-aalala ang buong pamilyang Maharlika para sa kanyang hinaharap. Alam ng prinsipe ang kanyang mga kahinaan, kaya't palihim siyang lumalabas ng kanyang silid tuwing gabi, sinusubukang mag-practice ng mahika mag-isa. Matapos siyang mabaigo sa maraming pagsubok, isang pusa ang lumitaw sa kanyang tabi. Tumingin ang prinsipe sa pusa, na nagbibigay sa kanya ng kal-iwan sa mahirap na sandaling ito. Pagkatapos, sinubukan niya ulit, at sa pagkakataong ito, matagumpay niyang sinunog ang isang dahon gamit ang kapangyarihan ng kanyang mahika. Ipinagdiriwang ng prinsipe ang kanyang tagumpay, ngunit napansin niya na ang pusa ay sumasaya rin, dahil hindi pinapayagan ang mga pusa sa palasyo. Napagtanto ng prinsipe na ang pusa na ito ay pumasok dito sa gabi. Gayunpaman, alam din niya na dapat iwan ng kaharian ang lahat ng pusa at ibalik ang mga ito sa gubat upang maiwasan ang galit ng dragon. Tinanong niya ang pusa kung makakabalik ito sa gubat, kaya tumango ito at umalis. Kinabukasan ng gabi, muling lumabas ang prinsipe, nagtataka kung darating din ang pusa. Bagaman nadismaya siya sa simula, mabilis niyang natagpuan ang pusa na naghihintay sa kanya. Mula noong araw na iyon, sinimulan ng pusa na suportahan siya sa kanyang paglalakbay sa pag-aaral ng mahika, hanggang sa matutunan ng prinsipe kung paano makipag-usap dito. Isang araw, habang nagbabahagi ng pagkain ang prinsipe sa pusa, may isang matanda mula sa palasyo na tahimik na nanunood sa kanila mula sa malayo. Ipinagbigay alam niya ito sa hari, na agad na ipinatawag ang prinsipe para makipag-usap. Matapos masiguro na hindi pinapabayaan ng prinsipe ang pusa, pinayagan siya ng hari na manatiling kaibigan nito, iniisip na hindi magagalit ang dragon ng walang dahilan, bago pa man makapagsalita ang nakatatanda. Isang babala ang nagpagulat sa lahat nang muling lumitaw ang maalamat na dragon sa kaharian. Ang mga takot na tao ay nagtataka kung dumating na ang kanilang katapusan, ngunit ang dragon ay umupo lamang at tumingin lingon para sa isang tiyak na tao. Di nagtagal, lumabas ang pusa mula sa palasyo at nagsimulang makipag-usap sa dragon. Sinabi nito sa dragon na gusto nitong turuan ng mahika ang batang prinsipe, ngunit tumanggi ito. Iniisip na masyadong mapanganib na ibigay ang ganitong makapangyarihang mahika sa hindi mapredict na lahing tao. Gayunpaman, pinatatahanan siya ng pusa na kaibigan ng prinsipe, at hindi nagtagal, tumakbo palabas ang batang lalaki upang makilala ang dragon. Habang ipinapakilala ng pusa ang prinsipe sa kanya, naaalala ng dragon ang pamilyar na eksena ng maliit na pusa na nagprotekta sa isang batang babae noong mga nakaraang taon. Ito ay nagpapalambot sa kanyang puso, kaya pumayag siyang pag-usapan ang mga bagay kasama ang hari ng tao. Umiti ang pusa at nagpasalamat sa kanya, at hindi nagtagal, gumamit siya ng mahika ng pagbabago ng anyo upang makamit din ang anyong pusa. Sa kanyang anyong pusa, pumasok ang dragon sa silid ng hari. Ang hari ay mapagpakumbabang bumati sa kanya bilang imperial na dragon, at ang dragon ay may pagdududa na umamin na ang maliit na prinsipe ay somehow ay napalambot ang kanyang kamag-anak na pusa, dahil nais ng pusa na turuan siya ng mahika. Inaalok ng dragon na manatili siya basta pumayag ang hari. Nang marinig ito, nagulat ang hari, dahil ang mahika na ginamit ng dragon ay ang pinakamalakas at pinakatagong mahika sa mundo. Gayunpaman, hindi ito gaanong mahalaga sa dragon, ipinaliwanag na sinuman ay maaaring matutunan ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga likas na espiritu. Gayunpaman, alam ng hari na ang espiritu ng mahika ay sapat na makapangyarihan upang talagang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa mundo pabor sa kanyang kaharian. Sinimulan niyang pasalamatan ng imperial na dragon sa isang magalang na paraan, ngunit iniisip ng dragon na masyado siyang mapagmataas, kaya't sinabi nitong tawagin na lang ito na pusa dragon. Nang marinig ito, ngumiti ang hari at mabilis na pumayag.
Mula sa araw na iyon, natutunan ng batang prinsipe ang lihim na mahika ng espiritu mula sa pusa ng gubat, at ipinapasa niya ito sa ibang tao. Habang lumilipas ang mga taon, tuwing may anak ang isang hari, bumibisita ang mga pusa ng gubat sa kastilyo upang makipagkaibigan sa bagong prinsipe at turuan siya ng mahika. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang protektahan ng mga tao ang mga pusa sa gubat, habang patuloy namang ibinabahagi ng mga pusa ang kanilang mahalagang mahika bilang kapalit. Samantala, patuloy na naninirahan ang dragon sa kanyang lumang tahanan, nagtuturo ng mahika sa kanyang mga inapo sa parehong mapangalagaing paraan na ginawa niya sa loob ng maraming taon. Habang nagpapatuloy ang kwento ng dragon, ang inapusa ay humaharap sa isang hamon ng kanyang sarili matapos siyang tawagin ng mga tao. Hindi alam ang lahat ng panganib na mararanasan ng kanyang mga anak, siya ay tinawag ng isang batang estudyante ng mahika na si Anrosa. Habang lumalabas ang nalilitong pusa mula sa kanyang bilog ng mahika, natatakot ang maliit na batang babae, umaasang hindi siya maaatake. Ang kanyang guro ay labis na nagulat, at sinabi niya kay Anne na ipakita ang paligid ng inaing pusa habang siya ay humahawak sa ibang mga estudyante. Malinaw na ayaw ng takot na batang babae na mag-isa kasama ang isang kakaibang hayop, ngunit tinanggap pa rin niya ang mga utos ng kanyang guro. Matapos sundan ng inang pusa si Anne sa isang pribadong silid, nalaman niyang siya ay tinawag bilang paborito nito. Karaniwan, tumatagal ng ilang araw ang mga mage para makapag-summon ng isang halimaw, kaya natatakot si Anne na baka may nagawa siyang mali sa mabilis na pag-summon niya ng isa. Habang pinapanood ang kanyang mga nerbyosong ekspresyon, napansin ng inaing pusa na ang batang ito ay labis na walang tiwala sa sarili kahit na siya ay may talento. Natutunaw ang kanyang puso sa nakitang cute na mukha nito, at nagpasya siyang alagaan ito bilang isa pang anak niya. Sa anumang kaso, ang kanyang ibang mga anak ay mga adulto na, kaya hindi siya nag-aalala na iwanan sila sa gubat sandali. Tinanong niya si Anne tungkol sa pangalan nito, at sumagot ang bata nang hindi nag-iisip. Nang mapagtanto niyang kakausap lang sa kanya ng pusa, nawalan siya ng malay sa gulat. Pagkatapos, kinuha ni Anne ang natitirang mga klase niya sa paaralan bago sundan ng inang pusa para sa pagsasanay sa mahika. Dinala niya ang batang babae sa isang lugar ng pagsasanay upang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa mahika. Sumunod si Anne at gumamit ng spell na yelo, pero ang kanyang wand ay naglabas lamang ng maliit na yelo. Gayunpaman, ipinagmamalaki pa rin niya na matagumpay niyang nagamit ang isang atake. Akala ng inaing pusa na ginawa lang niyang merienda ang kanyang ginawa, kaya sinimulan niyang nguyain ang yelo, nakikita ang kanyang pagsisikap na parang laruan. Si Anne ay namumula-mula sa kahihiyan. Sa wakas, napagtanto ng inapusa kung gaano siya karaming gabay ang kailangan, kaya ipinakita niya ang isang lightning spell upang matulungan siyang matuto. Hindi kumpiyansa si Anne, dahil hindi pa siya kailanman gumamit ng lightning spell. Para matulungan siya, ginamit ng inang pusa ang spell ng ilang beses pa. Pinansin ni Anne ang kanyang teknik, at pagkatapos ay nagtuon siya ng mabuti. Sa kanyang gulat, ang kanyang wand ay talagang naglabas ng isang maliit na spark. Habang labis siyang natutuwa sa kanyang tagumpay, ipinaliwanag ng inapusa na maaari niyang dagdagan ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbigkas ng pangalan ng spell. Sinunod niya ang kanyang payo at inawit ang pangalan ng spell, na lumikha ng isang makapangyarihang kidlat na tumama sa pader ng pagsasanay. Ang kasiyahan mula sa tagumpay na ito ay nagdulot kay Anne na mapaiyak sa tuwa. Sa kasamaang palad, madalas na panandalian lamang ang kaligayahan, kaya kailangan niyang magising ng maaga kinabukasan para mag-practice muli. Araw-araw, pinipilit ng inaing pusa si Anne na gamitin ang kanyang mga spell ng paulit-ulit. Ginagawa niya ito dahil ang mana ay parang stamina, kaya ang isang tao ay maaaring dagdagan ang kanilang mana sa pamamagitan ng paggamit ng mga spell at pagpapahintulot na unti-unting mag-recover ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasanay sa kidlat na spell, tinanong ng inaing pusa si Anne na subukan muli ang kanyang yelo na spell. Sinubukan niya, pero muli siyang nabigo ng labis, kaya sinabi ng inapusa na malayo pa ang lalakbayin niya. Sa tanghalian, nagulat ang mga kaklase ni Anne nang makita siyang kumain na parang nagugutom na nagtagal. Noong nakaraan, ang mahiyain na batang babae ay hindi kailanman kumakain ng higit sa ilang kagat, ngunit ngayon kailangan niya ng enerhiya upang mapunan ang kanyang nauubos na mana. Sa klase, sumama ang inaing pusa kay Anne, kaya't nagtanong ang isang estudyante sa propesor kung pinapayagan ba siyang nandyan.
Ipinaliwanag ng propesor na binigyan niya ng espesyal na pahintulot ang pusa na manatili, dahil siya ay mabait at tumutulong sa kanya sa pananaliksik tungkol sa mga halimaw. Isang babae sa likod ni Ann ang pumuri sa kanyang talentadong pusa, at inamin niya na ang inaing pusa ay talagang espesyal. Pumunta ang mga estudyante para sa pisikal na pagsasanay, kaya umalis ang inaing pusa sa paaralan upang manghuli, kahit na walang karaniwang daga sa lugar. Nakatagpo siya ng isang mahiwagang uri na tinatawag na gem rats. Ang mga hiyas sa noo ng mga daga na ito ay naglalaman ng pinagsamang mana, na isang mahusay na merienda para sa pusa. Mamaya, pagkatapos bumalik ni Ann mula sa kanyang mga klase, pinapatrain siya muli ng inaing pusa sa kanyang mahika, pagod mula sa kanyang mga klase. Ang kawawang babae ay hindi makapag-concentrate, kaya sinabi ng ina pusa na umuwi na siya at magpahinga. Tinutulungan niya ang propesor ni Ann sa kanyang pananaliksik tungkol sa mga halimaw. Tinanong siya kung gaano katagal inaalagaan ng mga catseath ang kanilang mga anak, kaya inamin niya na mas maaga silang pinapaded kaysa sa ibang mga halimaw. Nang marinig ito, nagulat ang propesor, kaya ipinaliwanag ng inang pusa na nag-alaga rin siya ng ibang uri ng mga halimaw. Kabilang sa mga ito, nag-alaga siya ng maraming kakaibang nilalang tulad ng may pakpak na dragon, na hindi niya matukoy. Gayunpaman, karamihan sa iba pang mga nilalang ay lumaki ng mas mabagal kaysa sa kanyang mga pusa, kaya kinailangan niyang iwanan ang mga ito bago pa man sila ganap na lumaki. Interesado sa kanyang mga kwento, tinanong ng guro kung saan siya orihinal na nakatira, at nalaman niyang mula siya sa Novice Forest. Sinabi niya sa ina ng pusa na ang mga tao sa kanyang kaharian ay pamilyar sa gubat, dahil ginagamit nila ito bilang lugar ng pagsasanay. Pagkalipas ng kaunting sandali, natapos ang kanilang pag-uusap, at umalis ang inang pusa. Kinabukasan, pinilit siyang maligo ni Ann. Sa hindi malamang dahilan, nagiging isang halimaw na wizard si Ann sa ilalim ng shower, nalunod ang kawawang inang pusa sa mainit na tubig. Ang inaing pusa ay nalulumbay. Pinapaalalahanan siya ni Ann na kinakailangan niyang manatiling malinis kung gusto niyang patuloy na dumalo sa kanyang mga klase. Bilang karagdagan sa pagsasanay sa mahika, sinasamahan din ng ina pusa si Ann sa aklatan, kung saan tinutulungan siya nitong mag-aral ng mahika. Sa buong buhay niya, nakipagtulungan siya sa mga mahiwagang hayop na palaging nangangailangan ng praktikal na pag-aalaga. Ngayon, siya ay nasisiyahan sa tahimik na kapaligiran ng pag-aaral kasama ang kanyang batang tao. Ilang araw ang lumipas, isa sa mga estudyante ang nabigo sa kanilang ritual ng pagtawag, kaya't ang kanilang portal ay kumonekta sa Netherworld sa halip. Habang lumalabas ang ilang mapanganib na Nether monsters mula sa portal, nagmadali ang mga guro na talunin sila. Tumulong din si Ann sa laban, pinapritong mga halimaw gamit ang kanyang bagong natutunang Thunderbolt spell. Bigla, isang nakakatakot na demonyo ang lumitaw mula sa portal, ang kanyang aura ay mas malakas kaysa sa alinmang naunang halimaw. Habang nakatitig sa mga mata ng halimaw na puno ng uhaw sa dugo, nagsisimulang manginig ang mga mage sa kanilang mga bote dahil sa takot. Bigla, nagsalita ang inaing pusa sa demonyo, na parang kilalang kilala niya ito. Nang mapagtanto na ang kanyang ina ay nasa harap niya, agad na nawala ng demonyo ang lahat ng kanyang aura points. Pinapanood ng mga guro, na may takot, habang nag-uusap ang ina at demonyo na parang sila'y isang normal na pamilya. Ipinaliwanag ng demonyo na nag-aalala siya sa kanya mula nang siya ay tawagin palayo, kaya't pumunta siya sa gubat upang mag-imbestiga. Doon, natagpuan niya ang kanyang ampon na kapatid, ang batang dragon, na lalo siyang pinahirapan sa pagkalito. Tinanong ng ina pusa kung okay lang ang kanyang ibang mga anak, kaya tumango ang demonyo. Ipinaliwanag niya na nag-aalala pa rin ang mga ito nang wala siya, pero sa tingin ng ina pusa, makakaya nila ang kanilang sarili. Pagkatapos, masayang ipinakilala niya sa mga guro ang kanyang nakakatakot na ampon. Pagkatapos ng isang masayang pagpapakilala, iminungkahi niyang gawing piitan ang summoning circle, upang makapag-practice ang mga estudyante sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Ang mas mataas na demonyo ay tumutol sa kanyang desisyon, sinasabi na magiging delikado ito para sa mga bata. Upang ayusin ito, pinilit ng ina pusa na magbantay siya, upang manatiling ligtas ang mga bata. Nang marinig ang lahat ng kanyang mga alalahanin, nagtataka ang demonyo kung bakit siya nagmamalasakit ng labis sa mga estudyanteng tao. Dahil dito, inihayag niya na kasalukuyan niyang pinalalaki si Ann bilang sarili niyang anak, na labis na nasisiyahan sa dami ng mga bata.
Ang dalawang buntot ng nanay pusa ay nagsimulang wagwag mula sa kaligayahan. Noong nakaraan, isa lang ang buntot niya, kaya nagulat ang demonyo nang malaman niyang nagbago na siya ng anyo. Sumang-ayon ang nanay pusa, ipinaliwanag na tumaas ang kanyang mana matapos kumain ng maraming gemrats. Napagtanto ng demonyo na ang mutesyong ito ay nagpalawig lamang ng kanyang buhay, kaya tinanggap niya ito bilang isang biyaya. Mula sa araw na iyon, nagsimulang lumago ang paaralang mahika sa isang kamanghamanghang bilis, salamat sa pagtuturo ng ina pusa at sa mga karanasang natutunan mula sa Demon Dungeons. Pagkalipas ng ilang taon, ang paaralan ay nakapag-produce ng napakaraming magagaling na mga salamangkero, isa na rito si Ann mismo. Sa paglipas ng mga taon, nakilala siya bilang ang bruha ng Bagyong Yelo, kilala sa kanyang nakakatakot na mga atake ng yelo at kidlat. Bumalik si Ann sa akademya ng mahika bilang guro. Lahat ng mga bagong estudyante ay narinig ang tungkol sa kanyang reputasyon, kaya't lihim silang nanunood sa kanya ng may pag-usisa. Ang ina pusa ay bumalik din kasama niya. Una siyang pumasok sa bulwagan ng pagsasanay, kung saan binati niya ang matandang propesor na nakatrabaho niya. Matapos ang mga taon ng mga bagong kontribusyon, ang matandang lalaki ay naging punong guro ng akademya. Sinalubong niya ang ina pusa pabalik sa tahanan, na nagpasalamat sa kanya sa pag-aalaga sa mas mataas na demonyo at sa kanyang piitan sa buong panahong ito, nararamdaman ang kanyang presensya. Ang mas mataas na demonyo ay lumitaw sa ilalim ng ina pusa sa kanyang anyong pusa. Umiti ang ina pusa sa kanya, ipinaliwanag na papunta lang siya upang bisitahin siya sa piitan. Nagalit ang demonyo, dahil iniisip niyang masyadong mapanganib ang piitan para sa kanya. Gayunpaman, nagalit ang ina ng pusa at iginiit na kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga demonyo. Nagalit siya at sinimulang sermonan siya sa harap ng punong guro, kaya't hinayla siya ng nahihiyang demonyo papunta sa piitan. Doon, pinaaalalahanan niya ang ina pusa na siya pa rin ay isang kinatatakutang demonyo sa mundo ng tao na may reputasyon na dapat panatilihin. Bagaman pumayag ang inang pusa na bigyan siya ng kaunting respeto sa publiko, napagtanto ng demonyo na hindi siya seryoso. Pagkatapos, oras na para kay Ann na bigkasin ang kanyang pambungad na talumpati sa kanyang mga bagong estudyante. Sa kabila ng napakaraming karanasan, labis pa rin ang kanyang nerbiyos kapag humaharap sa isang madla. Habang sabik na sabik ang mga estudyante sa kanyang mga salita, labis na ang pressure para kay Ann, kaya't tuluyan siyang nabulunan sa kanyang mga salita. Ang inaing pusa ay lumitaw sa kanyang tabi at pinatibay ang loob ng mga bata na siya ay isang mahusay na guro. Ipinahayag din niya na pinalaki niya si Ann noong bata pa ito at nag-alok na turuan ang mga bata ng kahit anong kayang ituro ng kanyang anak. Matapos bigyan si Ann ng pagkakataong huminga, tinanong niya ito na magbigay ng talumpati, kaya ngumiti siya at sa wakas ay nagsimula ng magsalita. Ilang araw ang lumipas, isa sa mga estudyante ni Ann ang nalungkot matapos mabaigo sa isang pagsusulit. Nagtataka siya kung bakit hindi siya makapasa, kaya sinabi ni Ann sa kanya na wala siyang sapat na mana. Ito ay nagdudulot lamang ng panghihina sa mahirap na babae, kaya't ipinaliwanag ni Ann na ang kanyang sariling mana ay mahina rin noon. Gayunpaman, pagkatapos ng regular na pagsasanay sa kanyang mga spell, nagawa niyang dagdagan ang kanyang mana sa kasalukuyang kapasidad nito. Sinunod ng estudyante ang kanyang payo at nagpunta sa pagsasanay sa mahika kinabukasan. Nagulat siya nang makita si Ann at ang inang pusa na naghihintay sa kanya, at napaluha siya sa kanilang suporta. Iniisip ng estudyante na hindi siya karapat-dapat sa ganong kalaking espesyal na atensyon, pero pinapakalma siya ni Ann na mayroon siyang kakayahan. Tumango ang ina ng pusa, na mayabang na ipinagmamalaki ang kanyang mga nagawa kasama si Ann. Pinapahiya niya ang kawawang guro sa publiko, revealing na si Ann ay kaya lamang gumamit ng maliliit na yelo noong mga nakaraang panahon. Dahil lamang sa mahigpit na edukasyon at pagsasanay ng ina pusa, umabot si Ann sa kanyang kasalukuyang rurok. Pagkarinig nito, nagkaroon ng mas malaking motibasyon ng estudyante, at nagsimula siyang magtrabaho ng mabuti. Tuwing napapagod siya, pinapasigla siya ni Ann at ng inang pusa na ipagpatuloy ang pagsasanay upang lalo pang mapalakas ang kanyang tibay. Kinabukasan, bumisita ang estudyante sa lugar ng pagsasanay para sa isa pang sesyon ng pagsasanay. Gayunpaman, somehow ay nalaman ang kanyang lihim sa klase, kaya may ilang ibang estudyante ang sumama sa kanya upang maranasan ang pribadong pag-aalaga ng kanilang guro. Pagkatapos ng ilang linggong masusing pagsasanay,
muling bumalik ang mga estudyante sa dungeon upang subukan ang kanilang hamon. Mula sa mga bunga ng kanilang pagsisikap, natapos nila ang huling antas at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa hindi malamang dahilan, ang malaking demonyo ay lumitaw sa harap nila bilang isang estatwang bato, kaya't nagtataka sila kung bakit hindi niya ginagamit ang kanilang anyong pusa, na sinusubukang magtayo ng farm bilang huling boss. Ang kawawang demonyo ay nalulumbay sa kanilang hindi seryosong pag-uugali. Sa wakas, ipinakita niya sa kanila ang kanyang anyong pusa na lubos na nahihiya. Samantala, sa paaralan, pinuri ng punong guro si Ann para sa kanyang mahusay na pagsisikap. Umiti siya, tinanggap ang kanyang pasasalamat, at nagmungkahi na magpatupad ng ilang bagong patakaran upang mapabuti ang kapaligiran ng pag-aaral sa kanilang paaralan. Sa tingin ni Ann, dapat simulan ng mga estudyante na tumanggap ng tunay na trabaho mula sa mga guild bilang paraan ng pagkuha ng karanasan, kahit na sumasang-ayon ang punong guro na magiging napakahalaga ng karanasang iyon para sa mga estudyante. Pinapaalalahanan siya na isasangkot niya ang kanilang paaralan sa ilang mga panlabas na organisasyon. Gayunpaman, hindi nadi-discourage si Ann, at nag-alok siyang makipag-ayos ng mga kasunduan sa pamamagitan ng Royal Court. Matapos mapagkasunduan ang deal, opisyal nang pinapadala ng kanyang paaralan ang mga estudyante para sa mga internship, dahil ang mga internship ay may kasamang tunay na panganib. Sinabihan ang mga estudyante na gumamit ng mga flare upang ipaalam sa kanilang mga guro. Nang unang sumiklab ang flare sa kalangitan, si Ann ang unang nag-teleport at nagligtas sa kanyang mga estudyante. Pagkatapos, bumalik ang mga estudyante mula sa kanilang mga trabaho, ang ilan sa kanila ay matagumpay, habang ang iba naman ay nagmukmak dahil sa kabiguan, kahit anuman ang kanilang mga resulta. Si Ann ay labis na masaya. Sa mga luha sa kanyang mga mata, binabati niya ang lahat sa kanilang mga unang hakbang patungo sa pagiging mga ganap na salamangkero. Isang taon ang lumipas, panahon na para magtapos ang lahat ng mga estudyante, at umalis sila na puno ng saya, sabik para sa kanilang hinaharap. Habang lumilipas ang mga taon, sinasamahan ng inaing pusa si Ann, pinapanood ang kanyang paaralang mahika na nagiging isa sa mga pinakamalaking institusyon sa lupain.